Boeing kasi ito. So, yung MCAS niya, ito. Kino-correct niya yung longitudinal stability. Yan. Yung longitudinal stability, syempre, nagro-rotate siya sa lateral axis. Yan yung lateral axis. Okay. So, dito siya. Yan yung kinorock niya. But of course, kinokorek ka ng trim. Pero bakit sila? Siyempre, research and development. So, dine-develop. Nire-research na, dine-develop ma. So, walang tigil, no? Siyempre, the technology will advance because of the engineering design, right? So, hindi magmo-move yan pagka yung technology hindi mag-advance pag walang ano. Okay, bumili ka nga ng cellphone, bukas outdated na, di ba? Hindi naman obsolete, outdated. No? So, ibig sabihin may bago na ulit. Okay, so ganon kabilis. Now, of course, today we will have the Boeing, no? Boeing experimentation and of course, determination of the vibration inside the aircraft. Okay, so I think I will share you the screen na. Share na natin yan. Pero pa tayo nakalimutan. Okay, share. Okay, share. Okay, now, asan ba yun? Ito yung kanina, oh. So when I click the Google Meet, ito lumabas. The requested URL was not found on this server. Anong ibig sabihin? So buti na may time pa. So I ship agad sa Zoom. Okay? Kasi 2 beses, 3 pa. Pilinig ko to eh. Inulit-ulit ko. Ganito yung binibigay niyang respond. No? So syempre hindi na tayo mapagkulitan diyan. Okay, I will show you now the lecture. Okay. So today we will talk about the Boeing Aircraft Vibration Research and Analysis. Actually, you have already your module 1 and 2, no? So, medyo basa-basahin nyo. But of course, don't rely, no? Because sometimes I have something na sinabi, hindi nyo naman nakuha. So, you also search, no? Kasi ganun. Open naman na lahat na ngayon. Kasi, sabi nga, sabayan nyo o na kasi ito, pang ano lang talaga ito eh, pang 2 oras, pang 3 oras. Diba? But of course, all you have to do is to read. Okay? Kasi as I've said, you don't have any more time, especially pagka graduate ka, para mag-research pa. This is the time to research, no? While learning. While studying, you research. Don't research while you are now working, no? Kasi ano kaya, matatalo ka sa kompetensya kasi merong ready na eh. May mga ready na talagang magagaling. Okay? So, yun. So, as I said nga before, di ba, you must have an acquired knowledge, no, through experience, no. So pag nag-experience ka ng so much, no, during your study, beneficial yan kapag nagano ka. Okay, kasi last week, Wednesday, may of taking, diba? Nagano tayo, taking na new aero engineering. Puro nakatunga nga iba kasi yung kompetensya. Kompetensya, ang dami, medyo marami, 579. So kompetensya, di ba? Sabi ko siguro next time 50 na lang ipasa para kukunti. Sabi nila, hindi na bali sir. Hindi na bali maraming kompetensya. So, yun. Baka 50, number 51 ka, so hindi ka kasama, di ba? So yun, so we have now the Boeing Aircraft Vibration Research and Analysis because this is the only one which is available, no? This is an old, no? Boeing is old already, other comparing to the EASA or the one that is making Airbus. Airbus kailan lang yan, pero sa akin magandang Airbus eh. Kasi maraming airline na nagsiship sa Airbus. Yun na tatawag na commonality of fleet. Kasi dinidiscuss ko rin yan eh pagka sa mga seminar. Fleet commonality, no? So, yung iba hindi nag-mix ng iba-ibang aircraft, no? Like Boeing, meron kang Airbus. Yung iba pagka nag-Airbus, Airbus lahat. Okay? Parang Cebu pa, Airbus lahat. Yung mga Boeing, ibinenta na nila. Okay, puro Airbus.
Ganon. Okay? Then, of course, tanungan ng estudyante, sir, bakit yung PAL? Eh, iba naman yung PAL. Yung PAL kasi, may legacy kasi yan eh, kaya minemaintain nila. At saka lumilipad sila ng malayuan. Long haul flight na tinatawag. Long haul flight. No? So, yun, no? So, pagka long haul flight kasi, may requirements yung bansa na pupuntahan mo. Yun. Kasi, economics yan. So, kunyari, doon sa US, diba, lilipad ka ng US, no? Manila direct to San Francisco. Siyempre, sasabihin sa'yo ng US eh, anong aircraft gagamitin nyo? Sabihin mo Airbus. Siyempre, sasabihin nyo, hindi ba kayo pwede bumili ng Boeing para gamitin? Di ba? Kasama yon sa laban. No? Para aprobahan kita. Hindi, joke lang. Siyempre, aprobahan. Pero siyempre, mahiya ka naman. Ano? Ilipad mo yung kanila. So, yon. Kasama yan. Kasama sa, ano yan, sa transaction. Okay? Sabi nga ng mga estudyante, ganun pala, sir. Oo, pero pag sa Europe, makita mo, meron silang puro halos Airbus lumilipad kasi territory nila yan. Pero may lumilipad pa rin Boeing. Even Lufthansa nga, may Boeing aircraft sila. Lufthansa is a ganun ng ng Airbus yan. Pero may Boeing pa rin sila. It is because of specification. So later malalaman niya, no? Kanya-kanyang specs eh. Iyon yung requirements mo, doon mo nakita yung specs, di ba? Para ka bibili ng sakyan, ito kailangan ko. Seven-seater, tapos may nag-o-offer nito, five-seater. Siyempre, seven-seater ka, di ba? So, yung ground clearance, mataas to sa sakyan na to, di ba? Ito mababa. Okay? Sa makina, titignan mo. Okay? Kita mo yung makina, 2.8, di ba? So, okay na. So, pag kinuha ko, 2.8. Makita mo yung Fortuner yan, ano na. Dati 2.4, nag 2.8 na, di ba? Yung mga ganun ba? Pinalitan nila. So, para mabenta sila, pinalitan kasi tatalunin ng isang brand eh. Kasi nga, 2.8. So, malakas yung makina nyo. Pagka malaki, malakas. Okay, mga ganon. Those are the requirements, no? Pero meron malakas yung vibration, meron mahina yung vibration. Okay? Uh, ito sa meron nga diesel eh, pero palala gasoline kasi tahimik. So, yun yung terminal, yun yung difference, no? Yun yung mga usual, kabisado mo. Sanay ka sa gasoline. Anong gasoline ba yan? Di, diesel yan. Wait, ang tahimik ng makina niyan. Taka-off eh. Hindi. Umaandar, pero tahimik talaga. Okay, let's go na. Okay, this is our topic. No? Types of vibration and noise, causes of airplane vibration, detection of airplane vibration, flight crew response, kasama yung flight crew response. No? Kasi tinuturo ko rito, application na. No? Hindi tayo titira ng vibration lang talaga. So, ano ngayon gagawin mo pag nasa aviation ka na? Yan ang yan ang yan dapat ang ibinibigay sa klase, okay? 'Di ba? How it is what is the importance kaagad, okay? So if there is such a topic, ibibigay mo agad yung importansya niya sa estudyante para magkaroon ng interest kasi baka mag-ship sa iba, okay? So we have maintenance troubleshooting, okay? Okay. We have this just to, okay, we read. Occasional airplane vibration during flight is not unusual. Okay. There are many causes of airplane vibration, including landing gear extension and retraction. Okay. Because pagka nag-extend ka ng landing gear, magpo-produce yan ng additional drag. Pagka nag-produce yan ng additional drag, babagal yung aeroplano during flight. Pag bumagal yung aeroplano, magbabibrate siya. Okay. Kasi dapat mini-maintain mo yung airspeed mo. Very important yung airspeed natin rito sa eroplano. Oo, meron ka tinatawag na cruising speed, take-off speed, okay? Landing speed, maneuvering speed, ang dami niyan. And these parameters okay, is being complied with by the crew.
binabantayan niyan yung mga airspeed na yan. Kaya meron kang airspeed indicator, tinitingnan niya, meron niyang white, red, may green, red. Okay? Tapos, pagbabagal ka ng gusto, alam mo kung ano mangyayari sa eroplano. Okay? Then, extension of speed brakes. Yung speed brakes, kapag lumanding na yan, no? Nag-apply ka ng speed brakes kapag nakadapo ka na sa runway. Okay? Hindi ka pwede mag-speed brakes sa ibabaw pa lang. Okay? Gumagawa lang yun yung mga fighter airplane. Okay? So pagka commercial lang tayo, commercial, no? Passenger airplane, speed brake na-apply ang pagka nasa ano. Dito yan sa ibabaw ng wing, di sa likod, gumaganon. Okay? Ito yung wing, tumataas siya ganon. Okay? So that is your speed brakes. Then, pre-play in movable surfaces. So let's say yung aileron mo, yung elevator or rudder, maluwag, gumagano, pumapay-pay-pay-pay. Pagka pumapay-pay-pay-pay siya gano'n, o pag gano'n, mararamdaman niya sa buong eroplano. Okay? Then of course, the other problem is the system malfunction. So dalawa yung malfunction, yung mawala ka ng vibration, so ibig sabihin tumigil, di ba? Or nag-vibration ng gusto yung system. So failure, effect rin yun, cause of failure rin yan pagka nagbabibrate ang malakas. Okay? So mamaya, i-discuss ko sa inyo yung vibration mamaya on how it is being detected. Okay? Then flight crew need to understand the causes and effects of airplane vibration so that they can take appropriate action to maintain flight safety and prevent excessive wear or airframe damage. Diba? Ayan sinabi ko last time na kailangan i-shutdown mo kasi pagka hindi mo shutdown, magagasgas yung mga components niya, lalo siya masisira considering na ang mahal ng parte ng eroplano. Pero sabi sa akin, Sir, mahal pala yung mga component, bakit doble-doble? Meron siyang backup. Di ba? Tama, maganda yung question mo. Pero siyempre, pagka isa lang yan, tagilid ka rin yan. Pag yan nasira, sigurado wala kang pupuntahan. Di ba? Hindi ka naman sigurado pupunta sa langit. Di ba? So in addition, flight crews can contribute to accurate reports of in-service events that will facilitate troubleshooting and maintenance activities. Then we have understanding the possible sources of vibration and the information needed to isolate and correct vibration problems. Of course, it requires knowledge. So what are the types of vibration? So vibration is oscillating. So oscillating yung sine wave, okay? Reciprocating, okay? Or any other periodic motion of a rigid or elastic body forced from a position or state of equilibrium. Itong wing na to, nakita mo na cantilever yan. So pagka tinamaan niya ng aerodynamic forces, ito gagalaw yan. Okay? Gagalaw. Gumagalaw. Actually, that is what you call fluttering. Okay, magpa-flutter siya. And that is also what we call bending. Okay, magbe-bend siya. And that is a usual, no? Tignan nyo kung gaano flexible yung lata yan, pero flexible siya. Kasi yun yung natin, structure dapat natin, flexible. Hindi ka dapat matigas. Okay? Kasi pag matigas, katulad yan, itong simento, matigas yan. Pero hindi yan pwede maglaro. Okay? Pag naglaro yan, basag yan. Diba? If the frequency and magnitude of vibration are constant, harmonic yan. With the frequency and magnitude vary with time, that is a vibration. Okay? So, pag constant lang siya, okay lang yan. Pagka erratic siya, or random yung palo, so that is a vibration. Okay. So, we have now the buffet. So, itong buffet sa ka-flutter, kung minsan pinagkaka-discussionan to. But of course, I will give you the basic discussion on the buffet. No? So buffet is a form of vibration usually caused by aerodynamic excitation. So ibig sabihin, nagkaroon siya because yung aerodynamic forces na-excite siya. Okay? Paano naman na-excite, di ba? Usually pagka lumilipad yan, excited naman yung na-excite yan, yung aerodynamic force. Kaya ka nagpuproduce ng lift. Tinatawag naman rito yung paano mag-vibrate yung aircraft because of buffeting, di ba? Paano mo i-differentiate yan sa fluttering? Okay?
So, anong ano niyan, yung aerodynamic excitation na yan, no? So, it usually is random and associated with separated airflow. Example, buffet may be felt during the extension of speed brakes or during air turbulence. So, kapag nag-apply ka ng speed brake, ano nga yung mangyayari sa aircraft? Babagal yan. Okay. Pag babagal yan, magkakaroon yan ng separation flow. Oh. Smooth ka, so streamline yan. Alam niyo naman yung streamline or laminar flow ka. Bigla kang bumagal ngayon, magkakaroon ng turbulence dito sa likod. Then that the time na magbabibrate yung aircraft. Okay. So, ang bilis di ba? Bigla ka naglagay ng speed brake. Pag-apply mo ng speed brake, tumaas yung pressure sa surface. Tumaas kasi umextend Okay, pag ano yan, babagal yung aircraft. Pag bagal ng aircraft ngayon, you're maintaining altitude, di ba? Magbabibrate yan kasi nagpipilit yan dito sa altitude na to. Hindi siya magde-descend pa nga yan. Okay, so that is buffeting. Pag didiretso mo pa rin yan, continuous yung buffeting yan. Okay. Yun ang buffeting. So, lahat ng surface niya magkakaroon niya ng turbulence and that is your buffeting. No? Aerodynamic separation. Okay. And that is aerodynamic separation is also what's called aerodynamic excitation. In-excite mo, di ba? I mean, ano bang Tagalog na in-excite? Okay. So let's have a very good kasi galing sa akin niya. So dumukot ako sa isa kong sa isa kong lecture. So from aerodynamics, okay. Excuse lang. Maganda rito, pagka online. Okay. So, di ba sabi ko kanina bumagal ka kaya of course you produce drag. Now actually you have what you call parasite drag, induced drag, and total drag. So, tapos na kaya aerodynamics, di ba? Yung parasite drag is directly proportional to the calibrated airspeed. Okay? And calibrated airspeed is also equivalent to the ano, true airspeed. Okay? Kasi marami nga yan. Sabi ko sa inyo, maraming speed yan. Merong indicated airspeed, calibrated airspeed, true airspeed, ground speed, maneuvering speed. Ang dami niyan. Sabi ko sa inyo, may papakita ko sa inyo yung flight envelope, isang katerba. Ang daming So, ibig sabihin, binabantayan mo yung airspeed mo. Para rin sa sa barko, di ba? Sa barko, pagka malakas yung alon sa harap mo, hindi ka naman babaybay na nasa likod mo yung alon, di ba? Lagi nakaharap yan, nakaposition. Ito na naman si Reynaldo maingay. Yan, patahimikin natin yan. Okay? So, yung induced drag naman is of course inversely proportional, okay, sa calibrated airspeed squared. So, ibig sabihin, as you increase the airspeed, the parasite drag increases. If sa induced drag naman, kapag binilisan mo yung airspeed, the induced drag decreases. And if you will add the two, that is the total drag of the airplane. Ito yan. So, ito yung parasite drag, ito yung induced drag. Okay, ito yan. Kung nakaharap sa aeroplano, iyan lahat yung parasite drag niya. Yan, nakaharap sa'yo. Parasite drag yan. Okay? Parasite drag. Para to make up yan, magpo-produce siya ng lift, kailangan mag-produce siya ng induced drag. So, pagka tumakbo yan ngayon sa runway, itataas mo tong elevator, bababa yung buntot. Pag baba ng buntot niya, iyan nagkaroon ka ngayon ng induced drag ito. So, yung induced drag niya will produce lift for the aircraft. Pero, pagka too much yung yung induced drag mo, mag-stall yung aircraft mo, mag-stall. Okay, mag-stall. Okay? So, ibig sabihin, pag ito, parasite drag lang, tapos pabilis yan ng pabilis. Habang bumibilis yan, tumataas yung parasite drag. And komisyan, tawag ko rin yung solidity. Solidity. I mean,
Di ba sir, at zero airspeed, yung parasite drug niya, yung surface na yan. Oo, pagka tumakbo yan, si Baser, ito rin. Oo. Pero bakit pag pumibilis, umano siya, lumalakas siya, tumataas? Eh, parasite drug. Diba? Para yung saan yan. Kasi umpisa ang hirap. Di ba meron kang ano, yung propeller. Yung propeller. Pagka nakahinto ka sa tinamaan ng hangin yan, hawak-hawak mo, iikot yan. Itakbo mo. So tumatakbo ka ngayon, makikita mo bumibigat, di ba? Bumibigat. Pero gano'n rin naman yung ano niya, yung surface area niya, the same lang siya, di ba? Parehas rin siya eh. Di naman na yan na habang tumatakbo ka, lumalaki yung propeller mo. Hindi, yun pa rin siya eh. Kaya lang, yung velocity mo, bumibilis. So, squared niya, yun ang nakakano. Kaya kunyari, dala-dala mo rito, no? Tumatakbo ka, umiikot siya. Habang bumibilis ka, no? Makikita mo, bumibigat siya. Okay, so ilang. Yun yung example. Okay? Then, of course, what will happen with the induced drag, as you increase the airspeed, yung upward is drag, sideward, dito ang horizontal is speed, no? So, yung induced drag mo naman, sa take-off mo, yan, di ba? Tumaas. Habang bumibilis ka, yung parasite drag mo, umi-increase, pero yung induced drag mo, lumalaglag. Okay? So, yan. Now, of course, yung parasite drug mo, may value yan. At saka induced drug mo, may value yan. So pag tinotal mo yan, ito yan, oh. Ito at saka ito, yan. Tapos, ito magkakaroon niya ng intersection wherein the parasite drug is the same as your induced drug. Iyan ang tinatawag na minimum drug speed. Okay? Iyan ang minimum drug speed. Dito ngayon yung ano mo, dito kampante yung aircraft na hindi ka dapat lumipad dito sa likod o kaya dyan sa likod. No? Kailan nasa harap ka lang. Okay? Dapat yung speed na maintain mo, itong nasa harapan, huwag sa likod. Kasi pag ito maintain mo, medyo tagilid ka rin, no? Magde-descend yung aircraft mo, hindi mo mamimit yung altitude na dapat mong kunin. Diba? So next. Okay. So what is now the effect of airplane weight on drag? Assuming na the same aircraft to, pero mabigat at saka magaan yung isa. Kaya huwag niya tanong kung magaan ha, at saka mabigat. Basta magkaiba sila, yung isa magaan, isa mabigat, pero parehong eroplano siya. Parehong brand. Parehong, parehong design, parehong brand. Kaya lang, siguro, hatiin natin, puno ng pasero, yung isa, kalahati lang yung pasero. Okay? So, ito ngayon yung parasite drug natin. Bakit yung parasite drug, isa lang? Eh, natural, yun lang na may aeroplano mo, di ba? Nagpalit ka, gumaka lang ito, magaan. Nilagyan mo pa ng additional, bumigat. Okay? Pero dapat meron ka maximum take-off weight. Hanggang doon ka lang maximum take-off weight. Okay? So, fully loaded siya, maximum take-off weight. So, heavy ka. Binawasan mo yung pasero, light. Light ka ngayon. Okay? Pag lumipad to, yung parasite rate niya, parehas. Either be light or heavy. Kasi isa lang siya, share rin yan eh. Now, based on the, ano, on the weights, no? Ito yung induced drag ng ano, induced drag ng light. Okay? Then, of course, we have induced drag of heavy. Ito siya. Then, if you can see, the intersection of the parasite drug and induced drug, mas malayo yung heavy. So, ibig sabihin dito ngayon, itong portion na ito at saka ito, makikita mo, pagka dito ka nag-meet sa minimum drug speed, there is possibility na umangat ka agad yung aeroplano mo rito. Dito angat. So, iyan yung diagram na pinapakita ko lang kung ano yung kasi bisa mahirap explain yung meaning di ba? Yan. So, makikita mo dito pala sa portion na ito, minimum drug speed yan. Yan ang pinakamababang velocity mo para mag-produce ng drug. So, ibig sabihin, pagka pumunta ka pa roon, dumagdag ka pa rito, aakit ng aeroplano dyan. Aakit mo. Okay? O kaya, kung level flight ka, stable yung lipad mo rito.
Okay? Hindi ka magdi-descend. Okay? So, pag aircraft naman na heavy, ito ka oh. So, ibig sabihin, pagka tumatakbo ka, matagal ka umakyat. Bakit? Kasi yung imimit mo na minimum drag speed, narong pa banda. Okay? Pag abot mo roon, doon ka akyat. Okay? Kaya yung eroplano, dapat mini-maintain nila yung weights. Diba? Kaya kami tinatawag tayo na weight and balance. Diba? Binabala siya. Okay? So, yan, yung ano, yung, but of course, for military aircraft, pwede sila lumipad ng more than the gross weight. Okay? Nagawa na yan before, no? More than the gross weight. Yung, ibig sabihin, sobra-sobra sa capacity, kinakarga nila. Alam nyo kung ginagawa nila, lalagyan rito sa gilid ng jet. Okay? Juliet, Alpha, Tango, Oscar, Jato. Or that is what you call jet assisted takeoff. So heavy siya, ipupush siya nito ng ano, ipupush siya dito ng ano, ng rocket. Okay? Kaya ngayon, anong mangyayari sa airspeed niya? Super critical yung airspeed niya, ang bilis niyan. Ano, di ba? Directly proportional yung airspeed sa ano parasite drag. Aakit ka agad yan. Okay? Pero pag nasa taas na yun, mamamatay na. Mauubos yung rocket eh. Mawala na ang fuel yun. So pagka namatay na yun, dire-diretso. Kasi usapan lang ron, makakuha ka ng altitude. Pagka nakakuha ka ng altitude, pagka mabigat ka, kaya nang idipad dyan. Okay? Kasi meron kang pakpak. Okay? So yan. So yan yung ano Tanong, Sir Asay Buffett, mamaya pa, tandahan. Ito ang Buffett. Okay? So ito ngayon. So para sa drug, dirty. Okay? Then assuming ito depende sa weights Weights lang yan yung pinag-usapan natin. Pero wala kang Buffett rin weights. Kasi bigat lang yan pinag-usapan natin. Pero sabi roon, yung Buffett is more on aerodynamic excitation. Dito hindi naman nag-excite rin, di ba? So punta tayo dito sa flaps and undercarriage on drug. Okay? Yung sinasabi dito dirty, yung naka-extend yung surfaces mo. Let's say, yung aileron mo, iniakyat mo. Okay, flaps mo, ibinaba mo. Elevator mo, ginalaw mo. Rudder mo, ginalaw mo. Nagbaba ka ng landing gear. Nag-deploy ka ng air brakes. So that is an aerodynamic excitation. So ibig sabihin, pagka naggalaw ka rito, nag-extend ka ng kung ano-ano pa riyan, na hindi ito yung normal, yan, no? Nagbaba ka ng landing gear. So dirty na yan. Tawag dirty, hindi siya marumi yan. Dirty. Kapag ito, malinis yan, nakapasok yung mga landing gear mo, naka-neutral lahat ito, naka-neutral position, that is clean. Okay, maliwanag Clean and dirty. Okay. So, we have a parasite drug ng dirty. Okay. Dito muna tayo sa parasite drug ng clean. Okay. This is now your parasite drug ng clean. Okay. Yan siya. Then, we have also parasite drug ng dirty. Bakit? Di ba sir, parasite drug, constant? Hindi nga yung parasite drug mo, nag-ano ka naglabas ka Yan, naglabas ka ng surfaces mo na nag-extend ka. Ito yung clean mo. Kanina usapang bigat Ngayon, usapang surface, di ba? So ito yung clean, wala kang ginagalaw, bigla ka nagbaba ng ng landing gear. So ito ngayon yung parasite drug. Lumaki yung area mo, di ba? Lumaki yung area. So that is a drug. Yung sinabi ko kanina, na habang lumilipad ka, okay, bigla mong ibinaba yung yung landing gear mo. Pagbawa ng landing gear, bumigat, hindi. Lumakas yung drag, okay? Paglakas na ng drag, what will happen now? Bumagal yung eroplano, yan, kita mo yung minimum drag speed. Bumaba kasi yung intersection ng parasite drag at saka ng ng we have a parasite drug at saka yung induced drug, bumaba, di ba? Tapos, we have no, kung clean ka, induced drug and parasite drug, mabilis yung minimum drug speed mo.
Okay? So para bumagal ka, what will you do is to, without reducing the power, kasi reducing the power, reducing the trust. Okay? So, i-deploy mo lang. Pag deploy mo gano'n, makita mo, babagal yung aircraft. Okay? Now, in between the minimum drag clean at saka minimum drag dirty, yan yung bucket. Yan, oh. Yan yung square na yan. So, yan, ano, yan lang explanation ko yan. Kasi ang hirap kumisan i-describe. So, dito ka ngayon, yung transition na to, from here to there, magkakaroon ng vibration yung air. Magbabibrate siya. Because of additional drag. Or because uh, you produce an aerodynamic excitation on the surface of the aircraft. Okay. So, yan. So, dito ka ngayon. Tanong, sir, paano yan kung diretso pa rin? Nagdagdag pa rin ng ano. So, binaba mo yung landing gear mo, binaba mo yung flaps. Continuous ang mag-vibrate yan. Until sa time na lumanding ka. Okay. Pero nakukuha talaga yung bucket during final descent, no? Katulad yan dito sa ano, dito sa runway 0624, umiikot yan sa Batangas yung eroplano umiikot. Over yan ng ano, yun ba to? Tagaytay. Umiikot yan ganun. Pag ikot niya doon, mararamdaman mo yan. Pagka lumampas na ng ano, ng bandang Tagaytay, papasok na yun dito sa may ano Cavite, pag ganun. Tapos sa left side, ano yan, left side corridor yung parang tadpole corridor yan. Pag ibinaba yung landing gear, makikita mo mga ganun yung aircraft. Mga ganun. So, siyempre, magkakaroon yan turbulence. Turbulence na yun. Okay? So, isa pa, kung titignan mo yung pakpak, doon ka mo po sa malapit sa pakpak. Pag bumaba siya, makikita mo, gumaganon yung hangin sa ano. Gumaganon. So, turbulence. Okay? So, yan. So, that is the buffet. Okay? Diretso pa rin tayo sa discussion kasi may mga slide pa eh. So, we have now the back of the drag curve and speed stability. So, ito ngayon yung minimum drag speed mo, ito na ngayon yung ano mo, curve mo. Kaya total drag na to, okay? So, ito yung speed unstable, ito yung speed stable. Now, ano ngayon mangyayari? Dapat dito ka. Dito ka dapat kasi pag dito ka, what will happen? Mag-stall yung aircraft. So, ibig sabihin, didire-diretso. Kasi pag naglagay ka ng ano, nag-dirty, no? Nag-dirty ka, what will happen? Babagal yan. Okay? Pagka hindi mo kinop up yung what will happen, di-design ka. Okay? Magde-design ka. So may kita mo yung pay runway pero ang baba mo na. So magbibigay ka ng power ngayon. Iaakit mo siya. Okay? To overcome the drag being produced by the extended surface of the aircraft. Okay, ito O kanina meron tayong because of weight, because of the extension of surfaces, no? Or what we call buffet. Okay? So dito tayo ngayon, assuming na this is your flying level ka, ito ka. Then of course, we have now the slow down hit by the gas. No? So bumagal ka. From here, tinamaan ng gas yan, yung gas velocity. So what happened? Bumagal yung mabilis ka, tinamaan ka ng gas velocity, bumagal. Okay? So pagbagal niya, what will happen now? Naging 125 ka. 125. Okay? So 125 knots, so what will happen is that para ma-retain mo itong 150 knots, increase power para mag-level flight ka ulit. So you don't need to fly at the back. Okay? Kailangan mag-fly ka sa forward. Now, ito nga pala yung thrust pala, yung thrust. Level yan. Okay? Kasi yung thrust na yan is a jet. Sabayan natin. Mag-draw nga tayo. Jet yan jet. Okay, class jet. So ito, jet kasi yan. So dito tayo sa draw. Ito red, okay? So ito kasi, this is your thrust.
bumibilis yung velocity mo, ito yan, tumataas. Okay? So, ibig sabihin hanggang dito lang. Okay, this is your velocity maximum, Vmax yan. Ito yung stalling mo. So, alam niyo, may tapos kung kinuha ko yung point niya, inilagay speed, BCR. Sorry guys, kasi jet. So, jet yung pinapakita ko sa inyo. Ito yung ito yung propeller. Okay? Ito yan. Then of course, for different position. Okay, so magbe-bend siya rito. Pag bend niya, what will happen? Of course, ito yung pitch na assume natin. Naka-fix. Assuming na naka-fix siya, fix, nakakita mo yung shade. Oh. So, hindi siya katulad nito na naka-float, di ba? Naka-fix para makita ka agad. Okay? Pagdaan ng hangin, gagalaw yan. Okay? Then, ito siyempre, magbe-bend ito. Kasi elastic material siya. Elastic material, lata yan, no? Aluminum. Okay? Kaya siya sumusunod. Sumusunod lang siya sa hangin. Okay. Then we have here your inertial axis, no? Sa inertial axis na to, meron tayo tinatawag na yung cross-section nito, rectangular tong wing na to eh, para madali, di ba? Kasi pag yan tapered, medyo may problema. Mag-apply ka ng calculus riyan, no? Kukumputin mo kasi nag-tapered siya, lumit siya at the same time, lumipis. Siyempre, hindi naman siya pwedeng lumit dito na makapal pa rin siya rito. Kasing kapal doon. So, ninipis lahat yan. So, meron kang differentiation ng thickness. Okay? So, hindi natin kukunin yun kasi medyo mahabang kwentuhan yun. Mahabang story yun. So, dito kaya we have elastic. But of course, itong cross-section na to, ito, cross-section yan. Yan ngayon, dito mo makuha yung flexural stress. Yung flexural stress yan nasa cross-section. Maraming cross-section yan. Pag ganun, yan, dami. Okay? Then, yung cross-section na yan, siyempre, kukunin mo yung moment of inertia. Then, the moment of inertia will play a role. Kasi yung flexural is equivalent to bending moment times the distance from the neutral axis all over your moment of inertia. Yan yung flexural stress. Flexural stress is bending moment. Siyempre, makakompute mo rin yung moment, di ba? Bending moment. Ito nga, ang dami yun. Yan, moment yan. Yan, may moment dito, may moment dito. Multiply by the distance of the point where you are getting the moment from the neutral axis, either be at the top of the wing or lower the wing, divide by cross-sectional moment of inertia at neutral axis of the wing. So, mahalaga yung moment of inertia. Kasi yung moment of inertia na to, during nung K-12 natin, pinapakumpit kaya sa atin ni Map. Pero, hindi niya sinasabi kung saan gagamitin, di ba? Kaya yung ibang estudyante, nag-drop, di ba? Kasi nawala yung interest eh. Nagko-compute ito, dapat nung pa lang, sinasabi na nila, dito gagamitin na. Pagpunta ka kay Dr. Masano, kailangan niya yung moment of inertia na yan. Di ba? Para may prepare, So, ma-prepare. Di ba? So, ngayon naglalabasan niya bakit importante yung moment of inertia. Okay? So, ngayon lang nila naalaala na mahalaga pala yan, di ba? And there are a lot of computation na para makuha mo yung moment of inertia. Yung moment of inertia mo, hindi lang kukumpitin mo kailangan yung moment of inertia mo sa neutral axis. So, ibig sabihin, yung cross-section na yan, hanapan mo pa ng neutral axis bago mo makuha yung moment of inertia mo. Yan. Okay? So, ito yan So, makikita nyo, elasticity, inertia axis, but of course, the cross-section is your moment of inertia where the distance should be at the neutral axis. Okay? Then, of course, you can get now the flexural stress at the top and the bottom. Pag ito, nag-bend to upward, pag nag-bend ito upward, okay, the top is, meron siyang bending stress under compression. Meron siya sa ilalim is bending stress under tension.
kaya bumagsak, pababa naman siya. Sa ibabaw is bending stress due to tension and bending stress due to compression sa baba. So may flexural yan, meron pa palang shear stress. So yung shear stress niya is in between the section. May shear stress pa yan, gano'n. So ito yung wing mo, magsishear pa yan okay, kada section. Okay? So tingnan niyo yung rigidity ng Kasi iba kasi, ang hirap gumamit. Pagka rigidity kasi parang sobrang tigas, di ba? Di sa atin, rigidity is that it should be elastic and it should have an strength. Okay? Siyempre, pag building, rigidity, patigas yan, di ba? Then, how will you get now your experimentation? So, may experimentation tayo rito. Okay, we have the airspeed. Okay? Then, assuming na ganito yung mo, meron ka tinatawag sinatawag na lift, and of course, we have the center of lift, or uh, dito siya nag-start, no? Center of lift is where the lift will produce, no? Ito yung ito yung pinaka point mo ng difference of pressure between the top and bottom. Ay, ito yan. Kailangan natin to. So ito yung mo, center of pressure. Ito yung pressure. Kaya na pressure distribution, assuming. Siyempre, yan yung pinakamataas. So ito yung mga sasabi natin na center of lift. Okay? Center of lift. Now ito sa likod, no? Ito sa likod is the center of gravity. Now, pag yan, itinaas mo to, binaba mo yan, itong center of lift, forward yan. Okay? Unmute mo nga yan, Mr. Alyssa. Okay? Pag ito itinaas mo, ingay yan. Ano ba to? Saan ba to? Option time natin rito sa maingay niya. So, wala. Okay. So, yan, no? So, pag ito, ibinaba mo to, itong center of gravity ito po forward. Pagka itinas mo to, yung center of gravity niyan, pupunta sa likod. Okay? Ito ngayon, dito kami meron kang torsion spring dito. Okay? This will produce the moment, no, of this one, and of course this will show the movement of the wing, no, assuming wing na to papunta roon, and the other one is the torsion going there. Okay, so ito experimental kasi wala naman tayong laboratory. So yan, so ibig sabihin we have here your elastic axis. So elastic axis natin yun, no, di ba? That is your elastic axis. Okay. So, kumisan, meron niyang kumisan, spring. Yung spring na yan, kumisan, nasosolve natin using physics, di ba? Yung dampener, di ba? So, dito, pwede mo lagyan niya ng mga tali, tapos may weights. So, yung weights niya, doon yan doon yan kinakalculate. Okay? Kinakalculate lang, okay? So, calculation lang. Okay? Ano ba pagkaiba ng computation sa calculation? Ba? Calculate, parang totoo, pwede rin hindi, di ba? Calculate lang, kinakalculate. Kalkulado mo nga, di ba? So, yan. So, depende yan sa angle of attack. Okay? So, yan. So, wind tunnel yan. Okay? May wind tunnel tire yan, di ba? Then, the other one, nakabitin. Okay? So, you have the spring. And of course, we have this one. Okay? So, ito, this is sa resistance, formula nito is parallel resistance, di ba? Kasi nakadugtong siya. Kapag ito nakaparallel,
series resistance sa wire ang calculation mo rin sa tibay ng ng spring. Okay? So the same to, pagka tumama yung hangin dito, magmumove ito, okay, it will show indication dito. Okay? Then siyempre, the engineer will calculate it. But now, ginagamitan nila ng sensor. Ito kasi pagka sa school, nag-estimate ka niyan o nagka-calculate ka using laboratory, di ba? So, pero sa application na sensor ang ginagamit. Di ba ginagamit natin ng accelerometer, ah, velocity sensor, di ba? At saka distance measurement. Yun, para malaman natin yung galawan ng ano. So yan. Pero siyempre pagka school, basics. Marami, basic. So basic yung ginagamit. Okay? So yan, these are the typical, no? Para malaman mo yung galawan din. Okay? Of course, we have also here ito naman lahat meron, no? Meron ka dito, meron ka doon. Okay? So ito, meron ka pababa, meron ka rito pupunta roon. So may mga spring yan. Okay? Then you have the center of mass. Okay? Elastic axis, yon. This is the cord and so on. So dito ngayon, pinipix yan dito. Then of course, ito yan, no? Nakikita mo, dalawa yung control surface niya rito, baliktaran. No? This is a testing, no, for a space vehicle. Okay? But of course, yung problema niya lang rito pag nasa atmosphere siya, pero pagka nasa labas siya ng atmosphere, walang problema. Dito lang kinakalculate talaga. Okay? So, deflection niya, opposite direction. And those are the control surface. Baliktaran kasi halos wala siyang rudder. Okay? So, ito yung niya. Simplified lang siya. Simplified lang yung niya. Yung control surface. I mean, simplified in the sense na masyado na maliliit yung control surface niya, pero it can move at different direction. So ito, para tamaan mo ng hangin yan, then igagalaw mo yan, then of course, it will react dito. Okay. So siyempre, trial and error. Laboratory, di ba? Ganyan naman sa laboratory, di ba? So yan, kasi dinedetermine mo yung pinaka output ng laboratory works mo. So those are the things, no, that of course being referenced, no, as something to determine the vibration, oscillation, fluttering of the surfaces, no. Tanong, sir, asan yung noise? Meron yung noise yan. Pagka masyado malakas yung vibration, may noise, di ba? Pag wala, siyempre wala. Okay. So, we go na, ito pa yung noise eh. So, we have the noise, no. Noise is a vibration that excites the air and can be heard. Okay. When the vibration is random, the noise is unmusical or confused. When the vibration is harmonic, the result is a tone like that produced by a musical instrument. It may sound like the whistling of a drain or slightly in a door. Okay, so kapag random yung tunog, noise yan. Or siya, medyo irritable sa tenga, so noise, di ba? Di ba, umisa sa kapitbahay, may kumakanta, di ba? Pagka wala na sa tono, noise na, di ba? Hindi na song. Noise na siya. So, mo na, i-request sa barangay. So, yan. Then, of course, we have causes of airplane vibration. So, we have normal and abnormal occur for several reasons. Aerodynamics, yung kanina, mechanical function, and external functions such as atmospheric turbulence can cause airplane. Makita nyo yung turbulence kanina, di ba? So, ibabaw. Pagka medyo smooth flow ka, yung turbulence mo di sa likod. And magnitudes that may be readily detected or barely perceptible to the flight crew and passengers. For some vibrations such as those associated with engine operation,
The flight crew has dedicated instrumentation to measure magnitude. Other observations are detected by sight, sound, or feel and may depend on flight crew experience for analysis. Di ba sabi ko nga, dito sa Lufthansa, meron yung tinatawag na jet engine. Test cell. Nakapasok rin yung jet engine, doon pinapanda. Pinamaxim mo yan, full power. Tapos dito ka sa loob, may glass, makapal. Kasi ba, sumabog, na lahat yan may sensor. RPM, lahat na rotation, lahat, temperature, airspeed, lahat yan, nakikita ng ano. Then as I've said, instantaneously, those at the panel, no, test panel, printable. Pwede i-print yun. Then you can review. Kita nyo, nung pag nire-review yan, ano yan, no, i-imagine nila kung ano, para nakikita nila yung makina rin. Habang tinitignan nila yung data, may kita rin nila yung picture ng makina. Okay. So, trabaho yan, aerospace engineer yan. Yan tatawag na propulsion. No? Normal vibration. Each airplane has a unique signature of normal vibration. This is a consequence of mass distribution and structural stiffness. Okay, sabi ko kanina stiffness, di ba? Kailangan, ano ka, umaano ka lang, naglalaro ka lang, no? Kasi isang stiffness kasi, stiff, di ba? Stiff neck. Stiff neck, di ba? Stiffness, matigas talaga. Dito sa atin matigas, pero it will just follow, di ba? Para hindi siya mawasak. No? That results in vibration modes at certain frequencies. When external forces act on the airplane, such as airflow over the surface, very low-level vibration results. No? Typically, this is perceived as background noise. More noticeably, but also normal, is the reaction of the airplane to turbulent air, in which the magnitude of vibration may be larger and thus clearly visible and felt. Engine operation of some spool speeds may result in increased vibration because spool imbalances excites the engine and transmit this vibration throughout the airplane. Yung tinatawag na spool yan, di ba, meron kang compressor, low pressure, high pressure, tapos combustion, high pressure turbine, low pressure turbine, di ba? May mga spool yan dito, spool. Yung nagro-rotate sa kanya, kasi shaft yan eh. Now, if there are vibration, it will go to that extent. No? Tatakbo yan. Kaya kung minsan, pag nababerity, hindi mo ma-identify kagad saan nanggagaling yung vibration kasi tumatakbo yung vibration. Okay? Until such time, it will be felt throughout the airframe. Yun naman bigat. Pag yung airframe na, siyempre magkakaroon ng loose bolts. Okay? Kasi because of the vibration. Finally, the operation of some mechanical components such as pumps. So last time, di ba, pinakita ko sa inyo yung pumps, di ba? Yung pumps na direkta yan sa engine, no? So bomba ng bomba yan habang umaandar yung makina. Okay, we may be associated with normal noise and vibration. Okay? So yun, yung mga pump, common lang, di ba? Sa inyo may mga pump pa rin, water pump, di ba? Di ba, sumasagit lang yun. Okay? So pagka maingay, may problema. Baka walang cooling system, di ba? Most flight crews recognize these normal events which become the experience from which the flight crew detect abnormal vibration. Di ba yung mga pump yan sa yung mga pang-irrigation, di ba? Abnormal. So pag may normal, may abnormal, di ba? The most easy to identify abnormal vibration is that which has a sudden onset and may be accompanied by noise. The vibration may be intermittent or steady with a distinct frequency, or it may be a more random buffet type. So yung buffet kanina, di ba, makita mo yan, may ano siya, yung kanina kasi aerodynamic excitation, outright lalabas siya, di ba? Then mamaya wala, meron na naman. Okay, so on. Then when the onset of abnormal vibration can be associated with a previous action or event, the source may be obvious. However, some vibration
initially are rather subtle and require diagnostic procedure to determine the probable causes. No? Abnormal vibration usually is related to one or more following. No? Engine, rotary balance, malfunction of mechanical equipment, airflow. Diba? Airflow, yan. No? Vibration yan. Disturbance, acting over doors or control surfaces. Control surfaces kanina, di ba? Naglagay tayo ng control surfaces. So, bumagal yung aeroplano, nagkaroon siya ng airflow disturbance, nagkaroon ng vibration that are misrigged or mispaired or that have excessive wear or free play. Abnormal vibration rarely is caused by structural failure on an unstable power control system. Okay? Flutter. So, inulit na naman. Aeroelastic instability. Oh, yan. Aeroelastic, di ba? May elasticity siya. Very rarely causes abnormal vibration. Okay? Yan. Di ba sabi ko, meron yung fuel, may ano. So, ito rarely causes abnormal. Through design, extensive analysis, and certificate tests, all configuration of commercial jet airplane are free from flutter for all design conditions within the aeroelastic stability envelope. Okay? So, because of the bigat, di ba? Hindi siya basta-basta kasi pagka ito nag-bend pataas, susunod na lang yung fuselage. Pag nag-bend baba, susunod yung okay? This envelope extends well beyond normal permissible operating speeds and applies to normal operation as well as failures, malfunctions, and adverse conditions. However, when an airplane is operated in a configuration or condition that is beyond this criteria, flutter may result within the operational envelope. Pagka sinalisayan mo, siyempre magkakaroon ng flutter. But of course, during that flight, no, may kita mo kahit naglalanding, pag naglalanding, gumagalaw yung pakpak. Because of the aeroelasticity ng material. Okay? Then this is now your flight envelope. So indicated airspeed, this one. Okay, stall. So na-discuss na yan kanina. We have ultimate load factor. It's structural damage dito. Structural damage, structural. Overspeed ka. BNE is never exceed speed. Minimum diving speed. Okay. Hindi minimum drag speed. Minimum diving speed. Okay. So ito from here to there, that is your normal operating range. Ito yung VA. VA is your maneuvering speed. Pero hindi VM, ano? Okay? We have a never exceed speed. Okay? Stall region, and so on and so forth. Okay? Structural damage, structural. Stall ka lang rito, stall ka lang rito. Okay? So that is the flight envelope na tinatawag. Now, what is now the fluttering suppressor? Yan. So sabi kanina roon, hindi naman basta-basta nagpa-flutter, no? Kasi it will, of course, it will produce lift because kung mabigat yung pakpak mo, pag tumaas siya ganyan, pag tumaas yung wing mo, mabigat, di ba? So, i-control siya ng bigat, aakit ngayon yung fuselage. Kuha nyo. So, ito yung fuselage, okay? Pag tumatakbo yan, mabigat to, aakit yung wing mo kasi meron kang dynamic pressure rito. Kaso mabigat nga itong may fuel ka rito, may engine ka pa rito. So, pagka gumano niyan, susunod ngayon yung fuselage. So, patay ka agad yung, kung magpa-flutter siya, patay ka agad yun. Okay? Now, assuming na may fluttering ka. So, nilagay niya ng accelerometer. Yan. Okay? Then, of course, naka-fix ito katawan na to. Then, this surface will be push up and down. Push up and down. And, of course, it will using the sensor, makikita niya rito yung movement itong tip. Okay? So, gagalaw-galaw yan. So, makikita niya yung Ito nga kung minsan sinisira ito until sa time na mag-collapse yung wing. Okay? Then, doon nga i-determine kung ano yung maximum
maximum uh, uh, movement, no? Maximum distance ay move niya up and down. Okay? So, yan yung ano. So, yung right side is starboard, yung left side is the port. No? Port and starboard. Okay? Tandaan nyo na yung starboard, basta kanan. So, in the TIFRA, port. Okay? So, yan yung pagkakagamit ng sensor. Okay? Sabi ko nga sa inyo, sa atin, hindi naman tayo mag-i-install yan, but of course, somebody will do it for us. No? Like electronics technician or electronics engineer. No? Sana sa akin, sir, paano siya avionics? Actually, avionics sa atin, hindi nag-install ng ganyan yan. Ginagawa niya yung instrument panel. Yung siya, nagtatrabaho sa instrument panel. Okay, pero believe me, sa airline, hindi nagre-repair niyan. Pagka malalaki aeroplano, remove and replace. Okay, may pera, di ba? Sa kamali yung aeroplano. So pagka may sira yung instrument, remove and replace. Talagang bunutin, palitan ng bago. Pero kung maliliit na aircraft, doon nagkaka-repairan yun. Maliliit. Nire-repair lang yan. No? Pero pagka malalaki, at saka malalaking airline, katulad ng Qatar Airlines, Etihad, yan, wala. Ano yan? Remove and replace. No? Brand new, pinapalit. Okay, so, ganun. Kaya masyadong, yung safety level na mataas. Siyempre, pag ni-repair mo, tipid eh. Diba? Kaya palang i-repair. Yung problema ron, hanggang kailan yan, di ba? Baka abuti ka nasira doon sa taas, di ba? Mabuti na yung brand new. Okay. So, may chat tayo rito. Chat. Okay. Ito lang ni, ano, ni Tristan, no? Actually, pagka supersonic flight, Tristan, nababalot ka ng shockwave, no? Usually stable yung pakpak at saka yung pakpak ng ano ng supersonic aircraft, hindi siya masyadong mahaba. I mean, hindi siya mahaba yung wingspan, maiksi lang. Actually kasi ito, yung mga ganito, ang taas ng ano ito, ng aspect ratio. Yung aspect ratio nito nasa 28, ganyan. Nasa 30. Yung ano, mga Cessna, nasa ano yan, aspect ratio niyan 6. Ibig sabihin, aspect ratio, yung wingspan over average chord. Okay? B over CA yan. Pero yung mga fighter airplane, maiksi lang yan. Aspect ratio 4 lang yan. So, ibig sabihin, ang liit. Tanong, sir, paano ka pag-produce yan? Liit-liit ng pakpak. Ang lakas kaya ng engine, di ba? Lakas ng engine. Ang lakas ng hangin na dumadaan sa pakpak, kahit maliit yan, malakas yung hangin na dumadaan sa kanya, so ibig sabihin yung parasite rate niya mataas. Kasi squared mo yung parasite rate. So yun. So yun, Tristan. At saka one more, meron kang shockwave formation. So yung nasa likod mo, stable yan kasi dito yung action eh. May shockwave yan. So ito yung shockwave. Magulo lang rin sa labas. Pero di sa loob, silent yan. Silent. Okay? Tapos maliit lang yung wing mo. Ano pa, nakaganyan. So hindi masyado siya mag-flutter. Okay? So flutter can be differentiated from buffet. No? In that flutter can occur in smooth air, di ba? Kasi nga ano siya smooth air pero naglagay ka kasi ng ano naglagay ka ng dirt, no? Hindi dirt. Nag-extend ka ng surfaces, di ba? The vibration originates from the airplane rather than from the atmosphere. Oh, di ba? Kasi nag-extend ka. Okay, saka mo nga in-excite yung aerodynamic forces. Closely associated with flutter is limited cycle oscillation. During limited cycle oscillation, the vibration is self-excited but non-linear effects such as friction, clearances, and free play limit the amplitude. LCO, or the limited cycle oscillation, most often is caused by excessive free play within the flight control surfaces and associated components. Kaya, so siguro ma-define nyo na yan.
Okay, detection of airplane vibration. Okay, we have still time. Detection of airplane vibration depends almost entirely on crew sensibility. The only exception is vibration in the engine, which are equipped with dedicated accelerometers to measure spool vibration. All other airplane vibration is detected by the crew through sight, sound, and feel. It should be noted that flight crew may not sense vibration in some areas of the airplane, such as main cabin or tail section. Although passengers or other members of the crew usually feel and report such vibration. Ito Ito kasi, there is a tendency na vibrate to kasi. This will produce vibration, mararamdaman niya din sa loob. But makikita mo, itong surface na to, nakadikit yan rin eh. So, kahit anong galawan nito, susunod lang siya. Ito ngayon nakabiti, nakita nyo. Yan ngayon yung magkakaroon na. Ano rin yan. Yan, dyan mo mararamdaman yun. Then flight crews use various terms to describe their perception of an abnormal vibration in the flight deck environment. It is very difficult for a flight crew to distinguish among the engineering definition for vibration, buffet, flutter, and noise. Sa kaya alam natin. For example, crews often report vibration as noise because they are carried by the physical structure to the flight deck, where the crews can hear them. Vibration and buffet both can shake the whole airplane, so it can be difficult for crews to distinguish between them. Okay. So we have here your sensor, no? So we have here your aircraft. Meron niyang yaw sensor. Patatama ng hangin yan sa wind tunnel, no? Wind tunnel. And as I've said, this will be installed by electronic technician and they will give us the result. No? So, ganun lang. So, kaya hindi ka pwede mabuhay mag-isa, no? Dapat may ano ka rito, ka-partner. Okay? So, this is the wind tunnel, this is the arc sector, gumagalo yan. Okay? Then, we have accelerometer, nakakabit. We have a pitch and yaw. So, yung pitch, yaw. Okay? Then, we have on the foot, no? We have a stackable piezoelectric actuator embedded in cantilever stick. So actuator para gumalaw-galaw siya. So that is now the diagram, no? Picture diagram, no? Of how they will test the vibration on an aircraft. Take note, model lang yan, model. But whatever is the result of the model might be the result of the actual. Now, ito ngayon, kunyari, tinest mo na yan ngayon, gagawin yan sa 1:1. Pagka ginawa mo sa 1:1, ililipad niya ngayon ng test pilot. Yung test pilot niya, parachute yun. Parachute. Tapos i-maximize niya. Let's say, ika-climb niya na sobrang taas until sa time na yung aeroplano mawasak. Okay. Pero ngayon, siyempre, hindi daw wasak. Eh. Pero nung araw, talagang malulupit yung mga test pilot nun eh. Talagang matatapang. So, pag nawasak yun, tanggal yung backpack or what, no? So, isinusulat pa. Dito isinusulat nila. No? Ngayon, naka-record na eh. Naka-record na, no? Kaya no time to write, no? Naka-record na lahat. So, ipe-play na lang yun pagka nakauwi yung pilot. Pagkatapos ng tumalon, di ba? So, yun. So, nun isinusulat dito sa ita, meron siya nakadikit na notepad, doon siya isinusulat. Kung ano yung binibigay ng aircraft. Ngayon, hindi na, naka-real time. Di ba? May camera na, ang daming camera. Real time, nakikita na sa baba kung ano yung ine-experience ng aircraft, di ba? Kaya pagkatapos ng testing, pagbaba, hindi na pinapansin yung piloto kasi alam na nila eh. Alam na nila, no? Alam na nila yung data na ibibigay. Okay, this is another thing, no? This is for the much sophisticated aircraft. Ito, makita nyo, ito yung ano. So, this will be translated, no? Ito yung mga, niya, binibigay na frequency, no? Or yung cycle per second. Kasi meron yan tinatawag na 25,
cycle per second, meron 20 cycle per second, kung ano yung acceptable. Okay? So dito, dinedetermine niya ng engineer kung saan yung ano tawag, limitation ng aircraft. Okay? So engineer yung nag-aano niyan. Engineer yung nagkokot sa piloto na hanggang dito lang tayo. Huwag mo isasagad yan kasi pag sinagam na hindi na tayo magkita-kita sigurado. Di ba? So, yun ang limitation. So, all airplane has its own limitation. Okay. Okay, so I think time na. So, ito ba ngayon? Sa Friday. So, itutuloy natin to sa Friday. Okay? So, konti na lang. Okay, yung sa ano, testing. Testing procedure lang tayo susunod. Okay? We have stop share.